lamang sa mga taga rito, manapay sa ating mas nakakataas na atas ng pamahalaan na kami bilang nasa isang liblib na lugar at ang ikinabubuhay galing lamang sa pangislaan ay ang hinihingi namin ay suporta para sarap na mahirap. Suporta pa. Masarap na mahirap. Sa kalmadong postura ng anyong tubig na tinaguri ang yaman ng Batangas, makikita ang kasaganaang taglay sa bawat sulok ng mga dalampasigang sumasabay sa saliw ng panahon. Kilala ang mga Batanggenyo bilang palaban at matapang dahil sa mga tanyag na bayaning sinasabing lumaban para sa bansa ay nagmula rito. Maging ang Kapek Barakong sumisipa sa lakas ay sumisimbolo sa pagiging Batanggenyo. Bukod sa pagkakaroon ng ganitong mga katangian ay taglay din ang tiyaga at diskarte ng bawat isa sa pagtatrabaho. Ngunit sa kabila ng katatagang taglay ay ang nakakubling dilim sa dalampasigang hindi lamang sa saliw ng kasaganaan sumasabay, kung hindi ay maging sa hampas ng kasalatan naglalakbay at nakikipagsapalaran. Philippine inflation rate climbs to 5.8% in August. Inflation in the country was at 5.8% in August from 4.7% in July, according to the Philippine Statistics Authority. The latest monthly readout comes after 6 months of slowdown. National statistician Dennis Mapa says August's rate was primarily influenced by the higher year-on-year increase in the heavily weighted food and non-alcoholic beverages. Particularly contributing to the higher inflation were faster increases in the prices of cereals and cereal products, vegetables and tubers, and fish and other seafoods. After 6 consecutive months of deceleration, headline inflation quickened to 5.3% in August. According to data released by the Philippine Statistics Authority, the uptick was mainly driven by higher vegetable and rice prices due to damage caused by recent weather disturbances to the agri-sector, as well as supply constraints. Vegetable inflation for the month hit 31.9% compared to 21.8% in July. Rice inflation, which the PSA has been monitoring since early this year, reached 8.7% compared to 4.3% in July. Nagkaroon ng muling pagbilis at pagtaas sa naitalang inflation rate ng bansa nitong nakaraang Agosto. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Undersecretary and National Statistician Dennis Mapa, bumilis ang inflation rate noong nakaraang buwan matapos ang 6 na buwang sunod-sunod na pagbaba nito. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation rate noong buwan ng Agosto ay ang pagmahal ng pagkain tulad ng kamatis, bigas at isda. Nagambag din sa pagbilis ng inflation ang ilang beses na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan po natin si PSA Undersecretary and National Statistician Dennis Mapa. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa bansa ay umilis sa antas na 5.3% ngayong Agosto 2023. The President did not mince words on what he feels about the 14-year high 8% inflation rate as reported by the Statistics Authority. He says the economic team is now looking at the areas in the economy that drive up inflation the most. One of these that they're seeing is what he calls imported inflation, or the high cost of basic goods that are imported from abroad. The chief executive explains they must be able to deal with this the soonest so that it will not further adversely affect the country's post-pandemic economic recovery. Unfortunately, although our growth rate looks healthy, our foreign exchange has become, our peso has become a little stronger relative to the other currencies.
Our unemployment rate is quite reasonable considering the situation. However, on the other side of that coin, there is still inflation that is running rampant and out of control. Under the import substitution policy, the Philippines will get its supply of basic goods from within the country instead of relying on imports. Side by side, the president also seeks to further strengthen the manufacturing sector. He believes this will boost the value of the peso against the US dollar because the Philippines will spend less dollars for imported goods. If there's a large supply of dollars in the country, its value decreases. That's why in an investment forum, the president encouraged foreign businesses to invest more in the country's manufacturing sector. While the president announces some of his plans to tackle inflation, whether or not these are enough and can make it on time are the other questions that remain unanswered. Pagdating sa mga likas na yaman ng ating bansa ay hindi magpapatalo ang Pilipinas sapagkat hindi lamang sa sektor ng agrikultura at yamang mineral sagana ang ating bansa. Kilala ang Pilipinas bilang the pearl of the Orient Seas dahil taglay nitong yamang ito. Ngunit kung pakakaisipin, napakaraming mapagkukunan ng likas na yaman sa Pilipinas na maaaring makatulong upang hindi magkaroon o pagtaas ng mga gusto. Ngunit ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot ng 6.1% ang pagtaas ng mga bilihin noong Setyembre 2023 hanggang ngayon kasalukuyan umabot ng 6.6%. Ngunit sa kabila ng kayamanan ng Pilipinas na mayroon, ay patuloy pa rin nararanasan ang paghihirap o pagtaas ng mga bilihin sa sektor ng pagkain. Ang probinsya ng Batangas ay binayaan ng maraming sariwang katawan ng tubig na nakatutulong sa ekonomiya at ekolohiya ng lalawigan. Karaniwan na sa lugar na ito ang makakita ng iba't ibang anyong tubig. Isa sa mga pinakakilalang lugar dito sa Batangas ay ang lawa ng Taal na isang uri ng kalderang nabuo dahil sa pagputok ng Bulkang Taal. Ang lawa ng Taal, tulad ng isang dagat, ay nagtataglay ng samut-saring yamang dagat at mga isdang dito lamang matatagpuan gaya ng tawilis. Ang sektor ng pangingisda ang namamahagi ng 1.6 milyong trabaho sa mga Pilipino. Kalakip ng trabaho ito ang pakikipagsapalaran sa agos ng buhay at karagatan, pati na rin ang pagpatintero sa mga problemang dinaranas sa buhay. Maingay, magulo, nakakasulasok, pero puno ng mga pangangailangang bumubuhay sa bawat isang individual. Ang mga nagtitinda ng mga makukulay at matitingkad na gulay at prutas. Siyempre naapektuhan pati mga mamimili, nahina ang benta kasi nag-a-adjust yung tao sa presyo. Yung mga gulay, sitaw yan, mga ganyan. Pagka marami, nababa, pag wala na, taas. Oo, awa ng Diyos. Nakakabili bigas, nakakabayad sa pwesto. Kaya naman, naaabot. Ang mga karinderyang naghahain ng iba't ibang putahe sa pasok sa bulsang mga presyo at ang mga magtitindang kinukuha ang tubo ay nahihirapan din sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin bukod sa mga konsumerismo. Sa isang libo meron ako 2 weeks na shortgun. Tapos gawa nga naman yung bilihin. Tapos meron naman na yung may mga bumibili tapos depends lang bigay namin ang ulam tapos parang kumikita naman pero ano lang yung sakto lang din naman minsan din parehas lang kasi nga sa bilihin nga ngayon di ba mataas. Parang nag-aabot na kami para mabili ko yung lahat ng putahe. Ang mga magtitinda ng isda ay tila may hagulhol din ng kahirapang maiahon ang kanilang mga puhunan. Pagka mataas ang bilihin, di mahal din ang kaming paninda. Ngayon, pag hindi naman namin nauupo sa kaming paninda at mahal na, binibigyan namin namin mura na puhuin para maupo sa kaming tinda. Hindi naman namin pwede itabi na matagal. Kailangan talaga one day, ubus ka. Pag makaba, di konti lang ang ubo. Eh di yun, pinagkakasyan namin.
masdan. Sa simoy ng mga hangin at sa kasaganaang nakapaligid, ating tuklasin at dayuhin ang yaman na mayroon ang bayan sa Cuenca, Batangas. Para sa ating itinalagang lokasyon, tayo ay magmumula at sasakay sa isang patrasko patungo sa barangay Don Juan ng Cuenca, Batangas. Ang Cuenca na ngayon ay tahanan ng 20,581 na katao sa 5,222 na kabahayan ay lumitaw bilang isang malayang bayan noong 1,876 na miwalay sa San Jose. Matatagpuan sa loob ng mga hangganan nito ang iconic na Mount Bacolod, isang matayog na atraksyong panturista sa 600 na metro. Opisyal na itinatag noong 1,875 dahil sa malaking distansya nito mula sa San Jose. Ang Cuenca ay gumanap ng isang mahalagang papel noong ikalawang digmaang pandaigdig na nagsisilbing isang muog para sa puwersang Hapones sa Mount Bacolod. Ang bayan ay nahaharap sa matinding pambobomba sa panahon ng liberasyon na umahantong sa malawak na pagsisikap sa muling pagtatayo pagkatapos ng digmaan na suportado ng mga puwersang Amerikano. Noong 1947, itinatag ang Cuenca Institute. Naging pinakamatandang sekundaryong institusyon ng bayan na nagbibigay ng mahalagang edukasyon sa lokal. Higit pa sa makasisayang kahalagahan nito, nakilala si Cuenca bilang the home of the bakers, kung saan mahigit 90% ng mga panadero ng Maynila ang nagsimula ng kanilang paglalakbay dito. Taon-taon ipinagdiriwang ng mga taga San Isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka, na nagdaragdag ng masiglang kultural na ugnayan sa pagkakakilanlan ng bayan. Ang salaysay ni Cuenca ay hinabi sa pagsasarili, katatagan sa panahon ng digmaan, pag-unlad ng edukasyon at isang masarap na pamana bilang sentro ng mga panadero, na ginagawa itong isang mapang-akit na bahagi ng kasaysayan. Ang lugar na lumampaw ay kilala sa 1,500 akyatin na isa sa pinakatanyag sa bayan ng Cuenca. Maraming dumadayo, maraming nabibighani at marami ring nakakubli. Ang Batangas bilang isang lugar na sagana sa anyong tubig ng karagatan ay isa sa pangunahing taga-angkat ng pangunahing produkto nitong isda. Ngunit kalakip ng kasaganaang taglay ng lugar ay ang kasalatan ng mga taong nakapaloob sa pagtatamasa ng mga produktong ito, ang mga mangingisda. Ang sektor ng pangisdaan ay kasalukuyang nag-aambag ng 1.3% sa gross domestic product ng Pilipinas at nagbibigay ng humigit kumulang 1.6 na milyong trabaho o humigit kumulang 4% ng lakas paggawa, kabilang ang para sa mga pamilyang may mababang kita na nakikibahagi sa pangingisda. Nagbibigay din ito ng mahigit 50% ng mga pinagmumulan ng protina ng mga pamilyang Pilipino. Ang pangingisda sa Pilipinas ay itinuturing bilang isang pamumuhay at pinagkukunan ng nutrisyon ng mga Pilipino. Dahil ito ay matatagpuan sa gitna ng Coral Triangle na kilala sa pagkakaroon ng malawak na produksyon ng mga produktong pangisda. Marami sa populasyong Pilipino ang naninirahan sa tabi ng baybayan upang makinabang sa mga resursong ito. Ang mga taong ito ay hindi lamang nakikinabang sa nutrisyon, kundi pati na rin sa kanilang kabuhayan. Ang bilang ng mga taong nasa sektor ng pangisdaan ay tinatayang umaabot sa 100 milyon. Sa Lawa nagmumula ang ikinabubuhay ng pamilya ni Mang Romel sa Laurel, Batangas. Nag-aalaga siya ng mga tilapia sa fish cage sa Taal Lake. Pero nitong Martes, nagsilutangan ang mga patay na isda. Ay, malaking epekto dahil yung hanap buhay namin siyempre, pag namatay na yung wala na kami. Kabilang ang pagmamay-aring fish cage ni Mang Romel sa mahigit 100 fish cage na naapektuhan ng fish kill sa Taal Lake. Umabot ng mahigit 600 tonelada ang napinsala dahil sa fish kill. Dulot ito ng muling pagbaba ng dissolved oxygen sa lawa na isang natural phenomenon. Ibig sabihin lang ay hindi makahinga ang isda. Hindi po dahil sila ay nalalasot. Pero sa nangyaring fish kill sa Taal Lake na sakop ng Laurel, posibleng dahil sa mga tao na namamahala sa mga fish cage ang nangyari. Meaning yung mga fish cages sa ibang barangay ng Laurel ay hinila nila papuntang Buso-Buso.
dahil traditionally ay hindi nagkakaroon doon ng fish kill. Pero yun nga, nung siya ang tinamaan, madami tuloy ang na-affect. Mahigit 200 lamang dapat ang mga fish cage sa barangay Buso-Buso, pero lampas 700 ang nandoon. Sa halip kasi na ibalik sa orihinal na lugar na dapat paglagyan ng fish cage, nagsiksikan ang mga fish cage sa iisang barangay. Pero ayon sa DENR Calabarzon, hindi dapat matakot kumain ng tilapia at bangus. Yun pong isda sa ibang parte ng Taal Lake ay okay kainin, except yung mga namatay na. Mas paiigtingin naman ang monitoring sa Taal Lake hanggang sa mahakot lahat ng patay na isda. 300 tonelada ng bangus at tilapia ang nangamatay sa barangay San Palok sa Talisay, Batangas. Ayon sa BFAR Calabarzon, ang fish kill ay dahil sa pagbaba ng dissolved oxygen. Usually, nangyayari yan pag ganitong mainit yung panahon tapos biglang uulat, kakaroon ng yung overturn yung dun sa lawa at yun ay nagkukos ng pagbaba ng dissolved oxygen. Pag nag-change yung klima, nagkakaroon talaga ng ganon. Patuloy daw ang monitoring at water sampling ng BFAR Calabarzon sa bahagi ng Taal Lake na apektado ng fish kill. Nag-i-issue po kami ng mga advisory sakali po halimbawa kung umaabot na po dun sa medyo critical na level yung mga water parameters. Ayon sa BFAR Calabarzon, ang mga namatay na isda ibinabaon na sa lupa upang hindi na makarating sa palengke. Bawal ibenta ang mga isdang apektado ng fish kill. Lumutang ang mga patay na isda gaya ng tilapia sa Paliko River na sakop ng barangay Bungahan at barangay San Diego, Salian, Batangas. Ngayon, yan, nangyari yan. Ito, maghahanap buhay kami, hindi namin alam kung paano. Nakita po kami ng 1,000 sa isang gabi po dyan. Paano po ngayon, wala po kaming pagkukuhanan. Diyan lang po talaga kami naghahanap buhay. Di tinggal naman po kami. Maghihintay na naman po kami ng puti po ng ilog. Biyernes ng gabi nang umalingasaw umano ang masangsang na amoy sa ilog. Hinala ng mga residente, may nagtapon umano ng kemikal sa lugar. Pagkakabaho naman ho talaga. Tusing na tusing ho sa ilong talaga lang ko naman talaga ang hanap buhay namin dito sa ilog talaga wala na ngayon. Pinatay naman nila lahat ng isda. Wala na kami hanap buhay. Umaga na nang makita ng mga residente ang mga naglutang ang patay na mga isda. Ang nakakagulat pa ang dating malinis na ilog, biglang nagkulay itim. Hanggang dagat, nagkulay itim din. Ipinagbawal na ng lokal na pamahalaan ang paliligo at pangingisda sa ilog at apektadong bahagi ng dagat. Kaya maging ang mga resort, apektado rin. Yung mga guests namin, ano sila manligo? Kasi ayaw nila manligo kasi nakikita nila madumi. Nag-iimbestiga na ang BFAR at kumuha na sila ng water sample. Ang DENR Environmental Management Bureau naman, iniisa-isa ng inspeksyonin ang mga pabrika ng alak at asukal sa bayan ng Lian at nasumpo na nakapaligid sa Paliko River. Apila ng mga mangingisda, maresolba agad ang insidente para hindi mawala ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Pwede niyo po ba ang masabi kung ano po ang inyong pangalan? Rodolfo. Jose Salomon Jr. Gano'n na po kayo tagal na nangingisda dito? Mga 2001, 2001. 25 years na. Siguro mga grade 4 ako nang mag-umpisa. Kasama ko ng aking ama. Hanggang ngayon, hanggang sa ako magkapamilya, yan pa rin. Ano po ang buhay ng isang mangingisda? Dito sa amin, ayan, tulad yan, medyo mahirap. Minsan, maraming nahuli, minsan makakakunti. Yun. Tapos may buwan talagang maramihan talagang makakakunti. Pumutok po ang Bulkang Taal. Ano po ang naging epekto po sa inyo noon? Bay, malaki kasi 2 buwan halos kami hindi nakapangisda noon pinagbawal. Kasi nung pumutok ang bulkan, una, nalikas kami rito. Bawal lang mangisda, bawal magtinda. Gutom. Wala mang ayuda ang gobyerno. Nung mag-evacuate kami, mga bigay-bigay lang ng mga tao. 2 buwan kami hindi nakapaghanap buhay. Bumalik ako, madaming isda dyan. O yung mga nakaligaw sa floating.
naging hanap buhay na rin. Karamihan dito, hindi lang ako. Yung Ito po kasing lugar ito, ngayon lang po namin napuntahan. So malayo po siya sa mismong kabayanan. May epekto po ba yung lokasyong ito sa inyo? Sa way of living nyo? Meron kasi bago ka makarating ng bayan, ahon ka. Mararanasan mo mamaya kung paano umahon. Katulad yan, namimili. Kung magtitinda kami ng isda, bago makarating sa bayan, pinapasa ng isda. Palagwit, papunta ron. Minsan naman, kasi pagdating mo na sa bayan, marami rin mga isda. Mura ang isda, yun ang epekto na. Ano po yung kadalasang nagiging problema nyo po sa pangingisda po ninyo? Minsan, ang problema namin yan, tulad niya, umihan. Bagyo, ulan, lalaki ng alon. Anong pinakamahirap? Hindi mapangisda. Siyempre, mabilis ang alon, palaw. Iyo. Tigil. Pag tining naman, hindi nakakapalaw. Minsan nakakapilit din pag tayong video kaya ng baka. Sa tingin nyo po ba ay parang na-compensate po nito yung hirap nyo po na ginagawa? Pagka kinit ng tulad ko, mga 1,000 lang, wala nangyayari. Parang hindi sapat pagka Minsan nakakaraos, minsan naman wala. Ay, hindi. Lalo pa kung ikaw yung eskwela, nag-high school. Yan. Kasi galing sa laot, mga mante, dadating dito, mag-aalang tatay ka sa lambat, mag-aahon pa, gano'ng kahirap ng 1,500 na hagdan. Kailangan, kung marami kang nahuhuli, dapat damihan nga para mas malaki yung income. Tapos, minsan babayaran ka lang, merong 81 kilo. Ay kung ang huli mo yung 5 kilo, magkaan lang yun, edi sa gasolina lang, lugi ka pa kung totoo. Sa indangan nga lang at yun ang hanap buhay. Ayon sa artikulong inilabas ng ABS-CBN noong 2021, ang mga mangingisda ay isa sa mga pinakamahirap na sektor sa ating bayan o ang tinatawag na poorest of the poor. Tinatayang nasa 26.2% ang poverty incidence sa kanilang hanay. Isa sa hamon na kinahaharap ng sektor ng mga mangingisda, lalo na ang maliliit na mangingisda, ay ang peligro na hatid ng hanap buhay na ito. Sila ay pumapalaot gamit ang mga maliliit na bangka, kalakip ng pag-asang marami ang kanilang maiuuwing huli. Walang kasiguraduhan ang dami ng maiuuwi nilang isda, lalo't higit sila ngayon ay kumakaharap sa mga problemang pangkalikasan at higit sa lahat ay ang kompetisyon nila sa mga naglalakihang mga fishing vessels na nakikipag-unahan sa kanila na makahuli ng mga isda. Dahil dito, paunti na ng paunti ang kanilang mga nahuhuli. At sa likod ng kalmadong mga alon at daloy ng anyong tubig ay nakatago ang yungib ng hamon sa buhay na kinahaharap ng mga mangingisda sa ating bansa. Ang paggising sa madaling araw para makakuha ng sapat na ani ng sariwang isda at pagbebenta nito sa mababang presyo na kulang pa ang tubo para sa maghapong ulam ng pamilya ay pasakit na para sa kanila. Isang kabalintuunan na pinagmamalaki sa buong mundo ang ating mga produktong dagat, ngunit hindi nabibigyang kahalagahan ang kanilang pinansyal na kita. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang mga mangingisda ang may highest poverty incidence sa bansa na umabot sa 30.6% noong 2021. Makikita na sa kabila ng buwis buhay na trabaho ng isang mangingisda ay hindi pa rin sapat na halaga ang kanilang natatamasa sa kanilang pinagpapaguran at pinagpapawisan. Ilan sa mga hakbang na isinasagawa ng gobyerno para matugunan ito ay ang pagdedeklara na makabuo ng isang social protection system na kinabibilangan ng income support program para sa mga mangingisda na ang mga kabuhayan ay negatibong naaapektuhan sa mga panahon ng saradong panahon para sa pangingisda, gaya ng idineklara ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o VFAR. Bahagi ng kasunduan na tiyakin na ang sektor ng industriya ng pangingisda, partikular na sa mga maliliit,
ay nabibigyan ng mga pakete ng proteksyong panlipunan mula sa kagawaran. Kabilang dito ang pagbibigay ng kabuhayan, isa na rin ang Agri-Agra Reform Act of 2009 o Batas Republika bilang 10,000 kung saan ang mga mangingisda ay pinauutang ng gobyerno upang mayroon silang magamit na panimula o pamuhunan sa kanilang pangingisda, kapalit ng maliliit na interes. Ngunit ito ay hindi sapat sapagkat wala itong ibang naitutulong sa mga mangingisda kundi ang pinansyal. Dapat bigyang pansin ang pagkaubos ng mga isda, polusyon sa tubig at paghuhuli sa mga ito kahit maliliit pa. Ako po si Milagros Limpo Chavez, apo ng barangay Don Juan, Cuenca, Batangas. So, gano'n na po, ilang termino na po nanunungkulan? Last term ko ngayon, bali 10 years na akong nakaupo. Sa 10 taon niyo pong panunungkulan dito po sa barangay ng Don Juan nga po sa Cuenca, ano po yung mga proyekto niyo kasama ang inyong mga ka-constituent po, na tumutugon po sa pangangailangan ng mga mangingisda? Bali, ang unang-unang pangangailangan dito ay yung tungkol sa environment na kung saan kinakailangan mapanatili namin yung kalinisan ng aming barangay. Kaya kami ay gumawa ng isang ordinansa na nagtatakda kung saan talaga tunay na dapat magtapon ng basura at may mga penalty nakaangkop doon. And then, yung tungkol pa rin sa environment and disaster, kinakailangan itong pababa kung napunan nyo nung lumusong kayo, ay may mga cyclone wire at handrailing. Yan ang inuna namin lagyan dahil may mga pagkakataon na pag nagtatakbuhan ng mga bata, ay delikadong mahulog at may mga nangyari na nga diyan, hindi bata pero lasing yung nahulog na talaga dahil walang sangga. At kung makikita din naman ninyo, sa kagustuhan ng Sangguniang Barangay sa pamumuno ko, ay gusto namin ang aming barangay ay makaagapay sa kaunlaran ng tagabayan. Kaya ang isa naming matinding proyekto na ginawa ay yung mapalagyan ng bubong yung pababa, hindi para sa kagalingan lang ng taga-barangay, manapay sa kagalingan din ng mga taong magbibisita dito sa aming barangay. At ewan ko kung nakarating kayo sa aming barangay hall, sa aming court, may ang aming mga building diyan ay pinagsumikapan din naming maayos, laging nakapintura para talagang malinis. Yung tungkol naman sa aming mga proyekto pa, na bahagi din ng kaunlaran ng isang komunidad ay yung tungkol sa pathways. Siguro makikita nyo na ang dinadaanan nyo ay hindi napatuhan. Mano pa isang tamang daan kung saan dapat kayong pumunta o matukoy yung inyong pupuntahan. At yun ang aming applya sa pamamagitan din ng programa sa environment, kalinisan, ay once a week ay nagkakaroon kami ng coastal clean-up. Marami kami mga proyektong na paggawa dito katulad ng pailaw. At siguro maiisip, partikular ng isang proyekto namin talagang very great ay yung patubig. Magtataka siguro ang taga-ibang lugar pag nakarating dito sa aming barangay. Kompleto na kami sa mga pasilidad at sa mga kagamitan ng mga tao na masasabing kaunlaran na ng isang barangay. Isang modernong barangay na hindi huli sa barangay sa Kabayanan. Like patubig, pailaw, ang nilalakaran ng mga tao dito ay talagang may ilaw. At ang aming tubig ay kung noon ay kami na igip pa sa mga malalayo, sa mga puso, ngayon ay kami basta napihit. Kaya yun ang kalagayan ng aming barangay ngayon. Naman pong suporta ang natatanggap nyo mula sa mga nanunungkulan po sa gobyerno? Ganun pa kami binibigyan din naman ng gobyerno ng saka yung minsan, tulad ng mga bagyo, yun na, nakatanggap naman ng ayuda. Una sa kapitan, yung pinatutupad nilang nagpapalinis sila. Yung kasali, ako, ganyan. At saka, marami pa ba? Mga ayuda, mga galing sa BIPAR. Ano na lang po ang inyong maibibigay na mensahe sa nasasakupan nyo dito, lalo na po sa sektor ng mga mangingisda? Bali, ang aking ibibigay na mensahe, hindi lamang sa mga taga rito, manapay sa ating mas nakakataas na antas ng pamahalaan, na kami bilang nasa isang liblib na lugar,
at ang ikinabubuhay galing lamang sa pangisdaan, ay ang hinihingi namin ay suporta para sa livelihood, para sa mga mangingisda. Like for example, yung lambat, talagang kailangan namin yan. At kami naman bilang mga mangingisda, katulad ng mga tao dito, ay sumusunod naman kami sa batas ng mga ipinagbabawal. Like for example, yung may 2 buwan na dapat tumigil sa panghuhuli ng tawilis para mabigyan ng pagkakataon ang tawilis ng mga itlog at dumami, ay talaga naman kami sumusunod. Kaya ang aking balik sa gobyerno, kung kami mga taga rito sa barangay ay sumusunod sa batas na inyong ipinatutupad, sana naman ay bigyan balik ninyo yung aming pagtupad sa inyong batas, sa ating batas, ng isang maganda naman programa para sa mangingisda. At umasa ang LGU sa bayan, sa mataas-antas ng pamahalaan ng aming barangay ay nakahanda para sa pagtupad na may kaugnayan sa environment at pagpapanatili ng kalinisan ng pangisdaan. Ano po ang maibibigay niyong description sa naging buhay nyo bilang mangingisda sa tabi ng lawa ng Taal? Masarap na mahirap. Kasi dito naman wala namang nayaman eh. Kasi pag masipag ka, walang gutom. Nairaos namin yung aming mga eskwela, yun na lang ang yaman. Pag tamad ka, may gutom. Ang pagkayod sa araw-araw ay isang elemento ng pakikibaka para sa sarili, pamilya at pangarap. Ang pawis na ginugugol matustusan lamang ang pangangailangan ay katumbas ng pagod at hirap, matamasa lamang ang buhay na inaasam. Ngunit hindi lahat ng pawis na isinasakripisyo ay nagkakaroon ng sapat na katumbas para mapunasan at mapawi ang pagod na kalakip ng pagkayod. Sa paanong paraan ng pagpawi ng pawis, matutugunan ang pangangailangan ng mga bayaning sa lawak ng katubigan, sa lubong ng hangin at indak ng mga isda na nakikipagsapalaran. Kaya't ating imulat ang ating mga mata sa nakakubling kasalatan sa kabila ng kayamanan.